So, ano tong delikto, culpa, at saka dolo. So, yung delikto, Spanish word for crimes or felonies. So, ibig sabihin, ito yung mga crimes na sinadya mo, crimes by omission and crimes by commission. So, ibig sabihin, commission ginawa mo, omission yung hindi mo ginawa. So, ibig sabihin, by crime din yung hindi mo pag-action. Example ng crime by omission is yung tax evasion kasi sabi nilang mga lawyer, ano mo magbayad ng buwis, hindi mo ginagawa. So, kulong ka. So, yun. Yun yung delikto. Pag sinabi mo namang dolo or deceit, deliberate intent, ibig sabihin, sinadya mo. Pinag-isipan mo, predetermined, may bala ka. Yan. Binalak mo. Okay? Yung dolo o yung deceit. Pag sinabi mo namang culpa or fault, yun dahil nagpabaya ka, yun hindi ka nag-ingat or hindi mo talaga alam. So, pinapalagay na kung gagawa ka ng isang bagay, dapat alam mo. Aware ka dun sa bagay na yun. At dapat ang lahat ng bagay ay ginagawa natin ng may pag-iingat para hindi tayo makasuhan ng culpa o ng fault. Magkaroon tayo ng fault, pwede tayong kasuhan under revised penal code according sa Google. So, yan yung mga importanteng dapat nating malaman na hindi na natin kailangan maging abogado. By the word itself, alam na natin yan. Ang pinagtatalunan dyan, tayo ba may kasalanan? Kung may kasalanan tayo, yun ba kapabayaan, hindi pag-iingat o lack of skill, o yun ba sinadya mo? So, yun ang pinag-uusapan. So, yun yung natututunan natin. Kailangan talaga mapag-aralan natin yan. Not for dahil gusto natin maging lawyer, gusto natin magpa-impress or what. It's our duty as Philippine citizens, as citizens of the Philippines na mapag-aralan yan. Para alam natin kung ano yung mali at hindi tama na dapat natin gawin. Kasi may mga taong iniiwasan yung batas o circumventing the law. Iniiwasan, binabali yung batas, pinapaikot yung batas. Diba? Yung butas ng batas, yun ang nakikita. So, ibig sabihin, batas na nga siya, ginugulangan pa. So, yun yung katalinuhang hindi ginagamit ng tama. So, yun lang pa.